Magandang gabi mga ka-DBS! Nakikinig na naman kayo sa paborito niyong programa, ang Dear Binibining Salting. At magbabasa na naman tayo ng sulat ngayong gabi at ito ang sulat na ipinadala sa atin. Dear Binibining Salting, una sa lahat ay nais muna kitang batiin ng isang magandang gabi at congratulations sa pagbubukas ng iyong sariling programa. Binibini, noong una ay nahiya pa akong magsulat sa iyo, ngunit kahapon lang ay nagkaroon ako ng lakas ng loob. Nais kong ibahagi sa programa mo ang aking sulat para magbigay ng inspirasyon sa lahat ng nakikinig. Itago mo na lamang ako sa pangalang Jenny Rose. 29 na taong gulang at naninirahan sa syudad ng Baguio. Nakakahiyamang aminin Binibini ay isa akong playgirl. Pero dati yon. Yun bang kapag mayroong nag-chat o manligaw ay agad kong sasagutin. Namulat kasi ako sa isang hiwalay na pamilya. Hindi ko nga alam baka ito ang isa sa mga rason kung bakit lumaki akong naghahanap ng kalinga. Lumaki ako sa piling lamang ng aking ama. Dahil maliit pa lamang ako, ay iniwan na ako ng aking ina. Oo, Binibining Salting. Iniwan ako ng aking ina. Iniwan niya kami ng aking tatay noong sanggol pa lamang ako. At kung ano ang dahilan, ay hindi ko na inalam pa. Dahil siguro dito ay hindi ko pinahalagahan ang buhay ko. Naging patapon ako at kagaya ng sinabi ko kanina, naging playgirl ako. Nagkaroon ako ng 20 kasintahan sa loob lamang ng edad na 20. Yung iba doon ay pinagsasabay ko, Binibining Salting. Ngunit proud akong sabihin sa'yo na walang nangyayaring kahit ano sa amin. Dahil ang habol ko lang talaga ay mangolekta ng mga lalaki. Manluko in short. Kung bubusisihing maigi Binibini ay marami na akong pinaiyak. Hindi naman sa pagmamayabang ay maraming nagsasabi na maganda ako. Nasa 5'3" kasi ang aking height at hindi rin naman ako katabahan. Marami rin nagsasabi na matangos ang ilong ko at chinita ako. Kaya hindi rin naman siguro nakakahiyang sabihin na maganda ako. Kaya naman ginamit ko ang amor ko para manloko at makasakit ng kapwa. Pero alam mo Binibini, sa kabila ng lahat ng ito, dumating yung araw na may isang lalaki akong minahal ng wagas at ang pangalan niya ay Romulo. 21 ang edad ko noon at pang 21 ko siyang koleksyon. Pero masasabi ko Binibini na sa lahat ng aking naging kasintahan, siya ang nakapagpabago ng pananaw ko sa pag-ibig. Dahil simula noong nakilala ko siya, ay nag-iba ang ihip ng hangin. Nagbago ako at ang gawain kong mangolekta ng lalaki ay itinigil ko. Ibinuhos ko ang lahat sa kanya. Pagmamahal at oras.
Nagmahalan kami ni Romulo. Sa isang buwan ng pagiging magkasintahan namin, ang sabi ko sa sarili ko, ako na ang pinakamasayang babae sa mundo. Dahil lahat ng hinihiling ng isang babae ay ipinaranas sa akin ni Romulo. Nanligaw siya sa aming bahay. Napahulog niya ang loob ng tatay ko. Lagi pa niya akong hatid sundo noon, binibini. Pagkatapos ng aking klase ay nasisilayan ko na ang kanyang kagwapuhan. Oo, matikas si Romulo, maputi, matangkad, maganda ang pangangatawan at napakabango. Sobrang bango niya, lalo na kapag sinasakay niya ako sa kanyang motorsiklo. Pero isang araw, binibini, nagulat na lamang ako noong makita ko siya sa isang restaurant na may kasamang ibang babae. Noong una, hindi pa ako makapaniwala, ngunit nung lumapit ako, ay mismong naaktuhan ko ang lalaking mahal na mahal ko ay sinusubuan ang isang babaeng kaharap niya. Hindi ako makakilos sa pagkakataong iyon, binibining salting. Para bang ibinaon sa lupa ang mga paa ko. Hindi rin ako umimik noon, pero narinig ko ang sabi ng babae. Babe, kilala mo ba siya? Hindi ko na hinintay na magsalita pa si Romulo, binibini. Dahil tumakbo na ako paalis sa nasabing lugar. Umiiyak ako ng umiiyak. Nagtatanong pa nga yung driver ng taxi, pero kahit isang salita ay walang lumabas sa bibig ko sa panahon iyon. Hanggang sa namalayan ko na lang, nasa loob na ako ng aming tahanan. Tinanong ako ni Itay kung bakit mugto ang mga mata ko. At bakit hindi ko kasamang umuwi si Romulo? O bakit hindi niya ako inihatid? Hindi ko inimikan si Itay at nagtungo na lamang ako sa aking kwarto. Wala akong ibang naramdaman sa panahong iyon, binibini, kundi sakit. Ramdam ko na parang nadudurog ng pino-pino ang puso ko. Hindi ko alam kung sisigaw ako o hihikbi sa halo-halong emosyon na aking nararamdaman. Kumakatok pa nga si Itay sa kwarto at dinig na dinig kong sinasabi niyang, anak, nandito lang ako kung gusto mo ng kausap. Hindi ko pinagbuksan si Itay, binibini. At pagkaraan ng ilang minuto, ay narinig ko na lamang na umalis na siya sa pinto ng aking kwarto. Naisip ko sa panahong iyon na iniwan ko lahat ng boyfriend ko para sa kanya. Hindi na rin ako nakipag-chat o nag-entertain ng iba. Pero bakit? Pero bakit sinaktan ako ng taong mahal na mahal ko? Hindi ako pinili. Sobrang sakit. Sobrang hirap. Sobrang bigat ng pakiramdam. May bahagi ng puso ko na hinihintay ang kanyang tawa. Pero hanggang kinaumagahan, ay wala akong nahintay.
na kahit isang tawag o text niya sa akin. At dito muna, mga ka-DBS, ang hangganan ng sulat ng ating letter sender na si Jenny Rose. At bukas ay dudugtungan natin o babasahin natin ang karugtong ng kanyang sulat. Muli, nakasama nyo na naman si Binibining Marjorie Salting para sa Dear Binibining Salting.